Halina, O Jesus, halina, buktong na anak ng Ama. Halina, O Jesus, halina, Emmanuel, nasa atin ng Diyos ina. Tayo na ating salubungin ang Diyos at Hari natin, at niya'y kapayapaan, tatanaw ng ating bayan. Halina, O Jesus, halina, Diyos na anak ng Ama. Halina, O Jesus, halina, Emmanuel, nasa atin ng Diyos ina. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sama-sama nating guntain si San Ambrosio, Obispo at Pantas ng Simbahan. Hilingin natin ang kanyang panalangin at matutunawa tayo sa kanyang halimbawa. Upang tayo maging marapat sa banal na misang ito, alin at magsisimula sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, maaaring ibulong ang ating mga intensyon. Pakisama lang po ang mga kasama natin din sa misa ngayon. At ang intensyon para sa mga may sakit at nag-aalaga sa kanila. At kayo din para sa mga kapatid nating OFW. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging dalubhasa sa pagtuturo tungkol sa pananampalatayang Katoliko at uliran sa paninindigang gaya ng mga apostol ni San Ambrosio. Pukawin mo sa iyong sambayanan ang mga hinirang mo para makapamahala ng may karunungan at katatagan alinsunod sa nakalulugod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos na banal ng Israel. Mga taga-Jerusalem, hindi na kayo tatangis ng matagal. Kayo'y di rin giniya sa inyong pagdaing. Kung ipahintulot man ng Panginoon na kayo'y magkasakit o magdanas ng hirap, siya na inyong guro ay hindi magtatago sa inyo. Maririnig ninyo ang kanyang tinig at siya ang laging kaakbay ninyo upang ituro ang inyong daraanan.
Bibigyan niya kayo ng masaganang ulan para sa inyong mga tanim upang kayo'y mag-ani ng sagana. Ang inyong mga kawan ay magkasusumpong ng malawak na pastulan. Ang mga pang-araro ninyong mga baka at asno ay mananagana sa pinakamalinam na pagkain ng hayop. Mula sa matataas ninyong mga bundok at burol, dadaloy ang mga batis pagdating ng panahon ng kakilakilabot na pagpuksa at pagkawasak ng mga muog. Magliliwanag ang buwan na animoy araw, at ang araw na may magliliwanag ng 7 ibayo, parang liwanag ng 7 araw na pinagsama-sama. Ito'y mangyayari sa araw na talian at pagalingin ng Panginoon ang sugat ng kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Purihin ang Panginoon o kay buti ng umawit at magpuri sa ating Diyos. Ang magpuri sa Kanya'y tunay na nakalulugod. Ang lungsod ng Jerusalem muli niyang ibabalik sa Kanyang mga lingkod na natapon at natupig. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Yaong mga pusong wasak ay Kanya ring lulunasan. Ang natamo nilang sugat, agad-agad tatapalan. Alam niya't matitiyak ang bilang ng mga tala. Isa-isang tinatawag, yaong ngalang itinakda. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Panginoong ating Diyos ay dakila at malakas. Ang taglay niyang karunungan ay walang makasusukat. Yaong mapagkumbabat, siya niyang itataas. Ngunit yaong mapaghambog, sa lupa ay ibabagsak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit anuman ng kanilang karamdaman. Nang makita niya, napakaraming tao nahabag siya sa kanila, sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana nga anihin, ngunit kaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang anihin. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalaya sa masamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Sila'y pinagbilinan ni Jesus, hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayanan ng Israel. Umayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Welcome sa Our Lady of La Salette Quasi Parish, kung saan ayos lang umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Bakit ka nagpapare? Yan ang madalas na tanong sa mga seminarista, sa mga nagpapare. Actually, kahit ngayon na kami ay pari na, paminsan-minsan may nagtatanong pa rin ng ganyan. Bakit po kayo nagpare sa mga madre? Bakit po kayo nagmadre?
At ang gasgas na po naming tugon sa tanong na yan ay, alam nyo na, gasgas na nga para maglingkod sa Diyos at sa kaniyang bayan. Unfortunately or surprisingly, meron din po kayong gasgas na follow-up question dyan. Father, pwede ka namang maglingkod sa Diyos at sa kaniyang bayan nang hindi ka pari nang hindi magmamadre Tama? Sinabi nyo yan Sang-ayon din naman po kami sa puntong yan at may sagot din naman po kami sa tanong na yan. Pero hindi yan ang pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin ay kayo, manapa. Hindi kami. Ang pag-uusapan natin ay kung ano po ba ang magiging sagot ninyo sa tanong na kung hindi kinakailangang magpare o magmadre para makapaglingkod sa Diyos at sa kanyang bayan, bakit marami sa inyo na hindi pare at madre ang hindi naman naglilingkod sa Diyos at sa kanyang bayan? Bakit marami sa inyo ang concern ay sariling buhay lang, maabot lang ang pangarap, magawa ang gusto sa buhay nang hindi alintana kung sila nga ba o kung kayo nga po ba o kung tayo nga po ba ay totoong nakapaglilingkod sa Diyos at sa ating kapwa sa pamamagitan ng ating buhay. Palagay ko po ang maliwanag na susing sagot siyan ay yung nasa Ebanghelyo ring ating napakinggan. Sapagkat dito, maliwanag na bago tulungan ni Kristo ang mga tao, tiningnan muna niya sila. At nang makita niya sila, nahabag siya. Kaya may ginawa siya. Tumulong siya. Sapagkat sila ay parang mga tupang walang pastol. Alam po ninyo may biro tungkol sa isang description sa sheep without a shepherd, tupang walang pastol. Ang tawag daw po dyan sa sheep without a shepherd or tupang walang pastol ay dinner or lunch. Pagkain na yan. Sapagkat para na rin patayan. Kung walang nag-aalaga ang pastol dyan, kung walang gumagabay na pastol dyan, kung walang nagmamalasakit na pastol dyan. Kasi madaling makakain, makakatay yan. So parang ganun ang naging tingin ni Kristo. Sa kalagayan noon ng mga tao, lito at lupaypay, parang walang kumakalinga, parang walang gumagabay, parang walang nagmamahal. Kaya nagdalang habag o awa siya sa kanila. So ito na po yung sagot sa tanong na, bakit nga ba kayo o tayo ay hindi nakapaglilingkod talaga sa Diyos at sa kanyang bayan? Bagamat po pwede naman, hindi kaya dahil hindi tayo nakararamdam ng awa, ng habag sa ating kapwa. Pero hindi ito hawa na pakiramdam lang na madaling mawala. Ito yung awa na tulad ng habag ng Diyos, na hindi mapakali, nababagabag, impelling someone to help, to do something, kailangan may gawin sa makatuwid awa na may gawa. Marami kasi sa atin ang naaawa lang, pero hanggang doon lang, hanggang damdamin lang, hindi gumagawa ng paraan. Marami sa atin ang naaawa sa mundong ito sa unti-unting pagkasira na talaga ng kalikasan, pero wala naman tayong ginagawang drastic na hakbang upang remedyohan ito. Marami sa atin ang naaawa sa biktima ng mga gera, ng panggigipit, ng pang-aabuso, pero wala naman tayong ginagawa upang ang ating pagiging against sa mga promotor nito ay marinig ng mga ito. Marami sa atin ang naaawa sa mga biktima ng trahedya, nawawala ng hanap buhay, nawawala ng kabuhayan, nawawala ng mga mahal sa buhay, pero kahit panalangin hindi natin maibigay. Marami sa atin na naaawa sa mahirap, pero hindi tayo tumutulong at patuloy tayo naghahalal ng mga politikong korap. Naawa ka sa mga magulang mo, pero hindi mo naman pinagbubuti ang pag-aaral mo. Hindi mo naman minamahal ang kapatid mo. Naawa ka sa anak mo, pero hindi mo naman inaalagaan ang sarili mo. Naaawa ka sa asawa mo, pero patuloy mo pa rin ginagawa ang kinasasakit ng loob nito. Hindi, wala lang din. Naawa ka pa. Naawa pa tayo. Wala naman para tayong gagawin para tulungan yung tao. At hindi po tama ito. Sabi po ni San Pablo, tayo'y katawan ni Kristo. At sinabi nga po natin kahapon, sinasabi rin ni San Pablo, tayo'y templo ng ating Panginoong Hesukristo. So sa mundong ito tayo ay dapat na maging konkreto niyang paa, konkreto niyang kamay, konkreto niyang bibig, konkreto niyang mga mata. Kapag naaawa tayo, tandaan natin, ito ay Diyos na nasa puso natin, na nagsasabi sa atin, tulungan mo yan, sakluluhan mo yan, palakasin mo ang loob yan, damayan mo yan, gabayan mo yan. Ay malaking kasalanan kapag ito ay hindi natin tinutugunan. Hindi po natin masasabi na tayo makadiyos kahit nagdarasal pa tayo, kahit nagsisimba pa tayo, kahit pari pa tayo, kahit madre pa tayo, kung hindi natin nararamdaman ang awa ng Diyos para sa ating kapwa-tao.
Ganun nga daw ang pagkakaiba ng pagtingin ng tao at pagtingin ng Diyos. Sapagkat kapag tayo tinitingnan ng Diyos, katulad ng narinig po natin sa Ebanghelyo, tinitingnan niya tayo ng may pagtingin talaga, ng may care talaga, ng may concern talaga. Kaya hindi makaliligtas kung tayo may pangangailangan kung tayo may mga pinagdaraanan kung tayo may mga hinaing Dahil mapapansin at mapapansin niya tayo. Sapagkat ang pagtingin niya sa atin ay may concern, may pagmamahal. Hindi tulad ng tingin ng tao. Minsan makita ka lang, dadaan-daanan ka lang. Walang concern, walang tunay na pagtingin, walang pagmamahal. Kaya nga po, ito rin ay magandang balita para sa atin, ano man ang mga pinagdaraanan natin, na mayroon tayong Diyos who looks at us with love and mercy. Kaya ano man ng mga pangit na nangyayari sa buhay natin, may malaki tayong maaasahan, may malaki tayong pag-asa, may mangyayaring pa rin maganda sapagkat nasa sa ating ang focus ng mga mata ng Diyos. Ang matang may awa, ang mga matang may pagtingin, ang mga matang may pagmamahal at concern sa atin. May nagsabi nga po minsan, when you know that you are loved and seen by God, you will have a different life. You no longer need attention and affection from others to feel satisfied, even if you receive praise for your work or even if you are noticed in a crowd. Because you know that you are loved and seen by God, your soul was complete before you ever got to those things. And true enough, natutuwa nga tayo, di ba, kapag nasisilayan tayo, napapansin tayo ng mga taong hinahangaan, iniidolo natin. Ngayong wala naman silang pakialam sa atin. Ngayong yung ngiti nila ay minsan kaplastikan lang din sapagkat kailangan nilang gawin. Hindi ganoon ang tingin ng Diyos. Kapag tumitingin sa atin ng Diyos, ilista mo na, nakikita niya tayo, nakikita niya ang pangangailangan natin, nakikita niya ang mga problemang pinagdaraanan natin. Kaya palakasin natin ang loob natin. Sakaling may mga pinagdaraanan tayo, nakikita tayo ng Diyos. Minsan ang struggle natin ay hindi natin makita ang Diyos. Katulad ng sabi ko kahapon, sa sermon ko, nabubulagan tayo. Bagamat mahalagang nakikita natin ang Diyos, hindi tayo nabubulagan sa pagmamahal at awa ng Diyos. Ang mas mahalaga kaysa sa nakikita natin ng Diyos ay nakikita naman tayo ng Diyos. Ito sanang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. Kung may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samuko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samuko, Alam kong diringgin ng Diyos sapagkat alam niya ang pinagdaraanan. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringgin ng Diyos ang samuko. Diringgin ng Diyos Pikit natin ang ating mga mata. ang Panginoon, sadyang mapanuri kung minsan ang tingin ng aking kapwa. Hindi ko alam kung anong iniisip sa akin. Hindi ko alam kung ano ang binabalak sa akin. Hindi ko alam kung kinaawaan ako at yung awa ba nito ay may gagawing maganda sa buhay ko. Kaya kung minsan ayaw ko nang magpakita, ayaw ko nang tinitingnan ako, ayaw kong inakaawaan ako. Pero ang mahalaga sa akin, mula ngayon,
Alam kong nakatingin ka sa akin, alam mo ang pinagdaraanan ko, at yung awa mong nararamdaman sa akin ay makabuluhan sapagkat alam kong gagawa ka ng paraan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi ka man nakakakita ngayon ng resulta o hindi mo man nakikita ang mga plano para sa iyo ng Diyos. Ang mahalaga nakikita ka niya. At hindi ka niya basta tinitingnan na pinababayaan lang. Kung kayong mga magulang, hindi kayo nakatitiis na nakikitang naghihirap ang anak ninyo na wala kayong gagawin, ang Diyos pa ba? Ang Diyos pa ba ang maging ganito sa atin? Never! Hindi mangyayari yon. Kahit gaano pa tayo kasama, ikaw pa ba na nagpapakabuti at umaasa sa kanyang awa? Ikaw pa ba ang hindi makaramdam ng kanyang awa? Ng kanyang awa na may ginagawa. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kaparanang sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Mag-aalay po. Kapuri-puri ka, Diyos Ama, lumikha ng sanlibutan. Sa kabutihan mo, narito kaming nag-aalay sa kisag ng alak at tinapay. Paspasan mo, kasama ang aming buhay. Mula sa lupa at bunga ng paggawa, ang tinapay na nagbibigay buhay. Mula sa ubas na alak, biniga upang magbigay lakas. Kapuri-puri ka, Diyos Amang lumikha ng sanlibutan. Sa kabutihan mo, narito kami nag-aalay sa kisag ng alak at tinapay. Basbasan mo kasama ang aming buhay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming ginaganap na pagdiriwang na ito, silayan nawa ang aming pananalig ng sinag ng Espiritu Santo na tumanglaw kay San Ambrosio para palaganapin ang kadakilaan mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Ambrosio ay aming pinararangalan sa pamuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy hanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol kay isa ng bayan mong dito'y nagtitipon.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hugbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian, alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating alalahanin ang ating mga minamahal na yumaon. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na birhen ng Lasalat, ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
at huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tuhayin mong aming pananampalataya, huwag po ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po, Espiritu. Kordero ng Diyos Na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Tayong manalangin dahil darating na ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa. Gabay ang mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa. Gabay ang mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang na dinulutan mo ng lakas ay gawin mong umunlad sa pagtupad sa mga halimbawa ni San Ambrosio. Upang sa lakas na pagtahak sa iyong mga landas, kami maging handang lasapin sa iyong piging
ang tamis na hindi magwawakas sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysayang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikisa at sa inyong mga tinutulong. Nagiging dahilan para malaki rin ang maitulong natin sa ibang mga parokya. Salamat po ng marami. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palayan kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ang Anak ng Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Aming inialay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa kalinis, sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal